Inakusahan at tinalikuran si Elara sa harap ng lahat. Tinanggap ang matinding kahihiyan, ngunit nang dumating ang kanyang ama, na akala ng lahat ay isang simpleng magsasaka, gamit ang malupit na kapangyarihan, nagbago ang lahat. Ano ang mangyayari kay Elara habang ang pamilya ng kanyang biyenan ay magbabayad para sa kanilang kasalanan? Ang bigat ng hikaw na perlas sa kanyang tainga ay tila kabiruan sa gaan ng kanyang puso, kanin na lamang. Ngunit ngayon, ang bawat hiyas na nakasabit sa kanyang katawan ay parang mga batong humihila sa kanya pababa sa kahihiyan. Nakatayo sa gitna ng nagkikislapang ballroom ng mansyon ng mga Montenegro. Pakiramdam ni Elara Santos ay isa siyang estranghero na naligaw sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang mamahaling seda ng kanyang bestida ay parang balat ng ahas na hindi niya kailanman masasanay na suotin. Ang mga ngiti ng mga bisita, mga senador, mga negosyante, mga socialite na may apelyidong kasing bigat ng ginto ay mga maskarang walang kabuhay-buhay. Pilit siyang ngumingiti pabalik. Isang ugali na sinanay niya sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ni Marco. Ang ngumiti, ang tumango, ang maging isang perpektong palamuti sa braso ng kanyang asawa. Hinahanap ng kanyang mga mata si Marco. Nakita niya ito sa di kalayuan. Kausap ang isang matabang lalaki na may malaking tiyan at nagniningning na kalbong ulo. Saglit na nagtama ang kanilang paningin. Nginitian siya ni Marco, isang mabilis at pilit na ngiti, bago muling ibinaling ang atensyon sa kausap. Kumirot ang puso ni Elara. Dati, ang isang tingin lang ni Marco ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang kaba. Ngayon, ang tingin nito ay parang hangin na dumadaan lang sa kanya. Isang magnanakaw. Ang sigaw ay pumunit sa himig ng musika at sa halakhakan ng mga panauhin. Isang tinig na kasing talim ng bubog, isang tinig na kilalang-kilala ni Elara. Ang lahat ng tunog ay huminto. Ang daan-daang pares ng mata ay napako sa iisang direksyon, kay Doña Imelda Montenegro, ang matriarka ng pamilya na nakatayo malapit sa grand staircase. Ang mukha ay nababalot ng galit at ang nanginginig niyang daliri ay nakaturo direkta kay Elara. Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas na De La Vega na pamana pa ng aking lola. Nakita ko sa CCTV. Pumasok ka sa aking kwarto kanina. Dagdag pa ng matanda. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa hangin. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ano po? Hindi po ako pumasok sa silid ninyo, Mama. Mahinang sagot niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag mo akong tawaging Mama. Walang hiya ka. Sigaw ni Doña Imelda. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Akala ko ba ay simple ka lang na probinsyana? Iyon pala'y may tinatago kang kasanayan sa pagnanakaw. Lumapit si Sofia, ang nakababatang kapatid ni Marco, na may ngisi sa labi. Tingnan niyo, Mama. Pati ang suot niyang kwintas, mukhang peke. Ganyan talaga kapag sanay sa hirap. Kahit anong isusuot, mukha pa ring mumurahin. Biglang hinablot ni Sofia ang manipis na kwintas sa leeg ni Elara. Isang simpleng alahas na bigay pa ng kanyang ama noong kanyang kaarawan. Ang pagkakabigla ay napalitan ng sakit nang maramdaman niya ang hapdi sa kanyang batok. Bumagsak ang kwintas sa malamig na marmol na sahig. Ang tunog ng pagkalagot nito ay kasabay ng pagkalagot ng kanyang puso. Hayop ka! Huwag mong pakialaman yan! Hindi na napigilan ni Elara ang sarili. Pero huli na ang lahat. Tiningnan siya ng lahat na parabang siya ang pinakamaruming bagay sa silid na yon. Ang mga bulungan ay naging parang bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Kawawa naman si Marco, dinig niyang sabi ng isa. Sabi na nga ba, hindi dapat nag-asawa ng galing sa kung saan lang. Sabi naman ng isa pa. Sa gitna ng lahat ng yon, ang tanging kanlungan na inaasahan niya ay nanatiling tahimik.
Hinarap niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Marco, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo. Marco, tulungan mo ako. Ngunit si Marco ay hindi makatingin sa kanya. Nakayuko ito. Iniiwasan ng kanyang mga mata na para bang ang pagtingin sa kanya ay magdudulot ng kamatayan. Ang tanging lumabas sa bibig nito ay isang bulong na halos ano rin ng hangin. Isang bulong na bumasag sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Patawarin mo ako, Elra. Iyon lang. At sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Elra. Mga gwardya! Utos ni Doña Imelda. Hubaran ninyo ang babaeng yan. Baka itinago niya sa kanyang damit ang kwintas ko. At pagkatapos, itapon ninyo siya sa labas, kung saan siya nararapat. Dalawang unipormadong lalaki ang humawak sa kanyang mga braso. Nagpumigla si Elara, umiiyak, tumatawag sa pangalan ng kanyang asawa. Ngunit si Marco ay nanatiling isang estatwa, isang duwag na manonood sa kanyang sariling teatro ng kalupitan. Pinagtulungan siya ng mga gwardiya. Ang mamahaling bestida ay walang awang pinunit mula sa kanyang katawan. Inilalantad ang kanyang balat sa malamig na hangin at sa mapanuring mga mata ng mga panauhin. Ang kanyang dignidad ay unti-unting hinuhubad. Iniiwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa lamig at sa kahihiyan. Suot lamang ang kanyang manipis na sapin. Kinaladkad siya palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. Ang mga halakhak at pangungutya ay sumunod sa kanya hanggang sa malaking pinto. Pagkatapos, isang malakas na tulak. Bumagsak si Elara sa magaspang na semento ng bangketa. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang balat, ngunit wala na itong tatalupa sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Sumara ang malaking tarangkahan na bakal sa kanyang likuran. Ang kalabog nito ay isang pinal na hatol. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng gabi. Basang-basa sa luha. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang itago ang kanyang kahubaran sa mga matang hindi niya nakikita. Nanginginig. Kinapa niya ang maliit na bulsa ng natirang saplot. Nandoon pa ang luma niyang cellphone na hindi niya kailanman pinalitan. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot niya ang iisang numero sa kanyang speed dial. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. At sa unang ring pa lang, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hindi na niya napigilan ang hikbi na kanina pa namumuo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Itay, tulungan niyo po ako. Itay, tulungan niyo po ako. Ang mga salitang yon ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dala ang lahat ng sakit at kahihiyang dinanas ni Elara. Sa kabilang linya, ang tahimik na pagdinig ng kanyang ama ay mas nakapagpaiyak pa sa kanya. Alam niyang kahit sa simpleng tunog ng kanyang pag-iyak, ramdam na nito ang bigat ng kanyang kalungkutan. Nasaan ka, anak? Anong nangyari? Ang boses ni Don Agustin ay kalmado, ngunit may bahid ng bakal na hindi kailanman narinig ni Elara mula sa kanya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, isang simpleng tao na nakasanayan niyang makita na may putik sa bota at laging may ngiti sa labi, puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, ang tinig na yon ay mayroong lamig na tila nagbabalot ng isang nagngangalit na apoy. Pinilit niyang magsalita sa kabila ng nanginginig niyang labi. Pinalayas po nila ako, itay. Pinahiya. Wala po akong suot kundi hindi niya matapos ang pangungusap. Ang imahe ng mga mukha ng mga Montenegro, lalo na ang walang emosyong mukha ni Marco, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Pinagbintangan po nila akong nagnakaw. Huwag kang gagalaw, Elara. Dadating ako. Hintayin mo ako. Iyon lang. At pagkatapos, pinutol na ang tawag. Umupo si Elara sa malamig na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod
at hinayaan ang ulan ng kanyang luha na dumaloy. Ang malamig na simoy ng hangin ay bumabalot sa kanyang halos hubad na katawan, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang lamig. Ilang beses na niyang narinig ang pangungutya ng mga Montenegro tungkol sa kanyang ama. Magsasaka lang daw, sabi ni Doña Imelda minsan, habang tinitingnan ang lumang larawan ng kanyang ama na may hawak na pala. Kaya nga mukhang basahan ng anak dahil galing sa putik, dagdag ni Sofia. Hindi niya pinansin noon dahil ang pagmamahal niya kay Marco ang tanging mahalaga. Ngayon, ang bawat salitang iyon ay parang patalim na dumidiin sa kanyang sugatan na puso. Ilang minuto ang lumipas, o marahil ay oras, hindi na niya alam. Pakiramdam niya ay lumipas ang isang buong buhay sa isang gabi. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kakaibang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang malalim, malakas na ugong, parang isang malaking bubuyog na papalapit. Unti-unti itong lumakas, hanggang sa maramdaman niya ang pag-uga ng lupa sa ilalim niya. Itinaas niya ang kanyang tingin sa itaas. Isang malaking anino ang bumalot sa kalangitan. At doon, sa ibabaw mismo ng mansyon ng mga Montenegro, isang pribadong helicopter ang lumulutang. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa kanya. Ang lakas ng hangin mula sa propeller ay halos lumipad sa kanyang buhok at natitirang saplot. Nagulantang ang mga gwardiya sa gate. Ang mga naiwan pang bisita sa loob ay napasilip sa mga bintana. Ang mga ilaw ng helicopter ay nakatutok, hindi sa mansyon, kundi sa mismong kinauupuan ni Elara. Dahan-dahang bumaba ang helicopter sa kalsada. Ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang lakas ng tunog nito ay nakakabingi, at pagkatapos, bumukas ang pinto nito. Bumaba ang isang lalaki. Hindi siya kailanman nakakita ng kanyang ama na nakasuot ng ganito. Isang itim na suit na tila isinukat para sa isang hari. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay matalim. May kapangyarihan na hindi kailanman niya nakita. Sa likod niya, bumaba ang 5 kalalakihan na nakasuot ng itim na uniforme. May mga baril sa gilid at matalim ang mga mata. Isang malaking figura, matangkad at may tindig ng isang general ang naglakad papalapit sa kanya. Ang mga matang yon ay kanyang mga mata. Ngunit ang ekspresyon ay ibang-iba. Hindi ang init ng isang ama, kundi ang lamig ng isang taong may kapangyarihan at autoridad. Lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Hinubad nito ang kanyang blazer at ipinulupot sa nanginginig na katawan ni Elara. Ang amoy ng mamahaling pabango ay bumalot sa kanya. Ibang-iba sa amoy ng lupa at sariwang hangin na nakasanayan niya sa kanyang ama. Ayos ka lang ba, anak? Ang boses nito ay formal, ngunit sa huling salita, may bahid ng pag-aalala na lumabas. Tumango si Elara, hindi makapagsalita. Hinawakan siya nito sa braso at dahan-dahan siyang itinayo. Habang nakatayo sila, magkatabi, bumaling ang kanyang ama sa mga Montenegro na ngayoy nakatayo sa likod ng tarangkahan. Gulat na. Nagulat. Ang mga mata ng kanyang ama ay walang emosyon, maliban sa isang matalim na ningning na tila kayang tumunaw ng bakal. Walang sinabi ang kanyang ama, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na. Siya ay hindi lang isang simpleng magsasaka. Siya ay isang bagyo na dumating upang sirain ang lahat ng humahadlang sa kanyang daan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elara ang takot sa mukha ni Doña Imelda. Tapos na ang paghihirap mo, anak. Iyon ang huling sinabi ng kanyang ama bago siya muling hinawakan sa braso. Hindi na sa paraan ng isang simpleng ama na umaalo sa anak, kundi sa paraan ng isang pinuno na dinadala ang kanyang general sa digmaan. Naglakad silang magkasama, ang kanyang ama at siya, patungo sa malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Montenegro. Ang mga gwardya ng Montenegro ay nanginginig sa kinatatayuan, hindi alam ang gagawin. Paglapit nila, ang isa sa mga tauhan ng kanyang ama ay walang imik na bumunot ng baril
at ipinutok sa kandado. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa gabi. Walang pag-aatubili. Itinulak ng mga tauhan ng kanyang ama ang malalaking tarangkahan. Nagbukas ito ng maluwang. Inilantad ang nagkikislapang ballroom na ngayoy puno ng katahimikan at pagtataka. Nakatayo si Doña Imelda at Marco sa may pinto. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pagkabigla at pagkalito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Elara, na kanilang itinapon na parang basura, ay bumalik, kasama ang isang hukbo at ang kanyang ama na magsasaka. Nilingon sila ni Doña Imelda na mabilis na nakabawi sa kanyang pagkagulat. May bahid ng paghamak sa kanyang tinig. Nagsumbong ka sa tatay mong magsasaka? Ang mapanuyang tanong ni Doña Imelda ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang hamon na inaasahan niyang sasagutin ng takot o pagkahiya. Ngunit hindi iyon ang natanggap niya. Si Don Agustin del Fuego ay hindi gumalaw. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang babaeng naghahasik ng lagim sa buhay ng kanyang anak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay marahang lumibot sa kabuuan ng silid. Tinitingnan ang bawat nanginginig na panauhin na para bang sinusuri niya ang halaga ng bawat isa sa kanila. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Mula sa kanyang kinatatayuan, sa tabi ng ama, naramdaman ni Elara ang kapangyarihan na bumabalot dito. Hindi ito ang init ng pagmamahal na nakasanayan niya, kundi isang malamig at matatag na presensya na kayang magpatigil ng mundo. Nang sa wakas ay nagsalita si Don Agustin, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng mansyon. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, panimula niya, ang kanyang tingin ay nakapako sa isang matandang negosyante sa di kalayuan na biglang namutla. Ako si Agustin del Fuego, ngunit sa mundo ng negosyo, mas kilala ako sa pangalang El Martillo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga mas nakakatandang bisita. Ang pangalang El Martillo, ang martilyo, ay isang alamat sa mundo ng korporasyon. Isang pangalan na binabanggit sa mga pabulong na usapan, isang misteryosong nilalang na bumibili ng mga kumpanyang nalulugi at pinupukpok ang mga ito hanggang sa maging ginto o abo. Walang nakakakilala sa kanyang tunay na mukha. Hanggang ngayon, bago pa man makabawi si Doña Imelda, sumenyas si Don Agustin sa isa sa mga lalaking kasama niya. Isang lalaking nakasuot ng mas mahal na suit, may dalang itim na briefcase. Ito ang kanyang abogado. Walang emosyon na lumapit ang abogado. Binuksan nito ang briefcase sa ibabaw ng isang maliit na mesa at inilabas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ayon sa mga legal na kasulatang ito, na may selyo ng korte, nagsimula ang abogado. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Ang lahat ng utang ng Montenegro Corporation, kasama na ang mga personal na pautang na ginawa ng yumaong si Don Enrique Montenegro, ay pinagsama-sama at binili ng iisang entidad. Ano ang ibig sabihin niyan? Matigas na tanong ni Doña Imelda. Kahit na may bakas na ng kaba sa kanyang boses, ang abogado ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang ibig sabihin, Ginang Montenegro, ay mayroon na lamang kayong iisang pinagkakautangan at ang taong iyon, itinaas ng abogado ang isang dokumento, ay si Don Agustin del Fuego. Kasunungalingan, sigaw ni Doña Imelda. Walang malaking utang ang aming pamilya. Ito ay isang paninirang puri. Si Marco, na kanina patahimik sa tabi ng kanyang ina, ay humakbang pasulong. Hindi iyan maaari. Nakita ko ang mga libro ng kumpanya. Maayos ang aming pananalapi. Ngumiti ng bahagya ang abogado. Isang ngiti na walang kagalakan. Maaring maayos ang mga libro na ipinapakita sa inyo, Ginoong Montenegro. Ngunit ang mga utang na ito ay hindi nakatala doon. Ibinigay niya ang pangunahing dokumento kay Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Marco
habang inaabot iyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga numero na nakasulat sa papel. Nakita ni Elera kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng purong hindi makapaniwalang takot. Para siyang nakakita ng multo. Imposible, bulong ni Marco, napatingin sa kanyang ina na para bang ngayon lang niya ito nakita. Binaliwala ni Don Agustin ang kanilang pag-uusap. Muli siyang nagsalita at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang bahay na ito, sabi niya habang iginagala ang kanyang kamay. Ang lupang kinatatayuan nito, ang mga sasakyan ninyo sa garahe, ang bawat sentimo sa inyong mga bank account, ang bawat bahagi ng inyong pag-aari sa Montenegro Corporation ay hindi na sa inyo. Tumingin siya ng diretso kay Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Ang lahat ng yan ay kabayaran lamang sa utang ninyo sa akin. At ngayon, pagmamay-ari ko na ang lahat. Napaatras si Doña Imelda na pahawak sa kanyang dibdib. Hindi mo ito magagawa sa amin. Nagkamali ka, sagot ni Don Agustin. Nagawa ko na. Nagbigay siya ng isang huling alok. Mayroon kayong 10 minuto para lisanin ang pamamahay na ito nang may natitira pang dignidad. Pagkatapos ng 10 minuto, ang mga tauhan ko na ang maglalabas sa inyo. At magkano naman ang sinasabi mong halimaw na utang na yan? Hamon ni Doña Imelda. Sinusubukan pa ring magpakita ng tapang. Tumingin si Don Agustin sa kanyang abogado. Tumango ang abogado at binasa ang huling linya niya ng dokumento sa isang malinaw at matatag na tinig. Ang kabuuang halaga ng pagkakautang, kasama ang lahat ng interes, ay nagkakahalaga ng 1 bilyon, 274 na milyon, 572,000 piso, at 36 na sentimo. Hindi isang bilog na numero, isang napaka-espesipikong halaga. Sa pagdinig nito, biglang natigilan si Doña Imelda. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumaba. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang uri ng takot na hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay takot mula sa isang multo ng nakaraan. Isang lihim na akala niya ay matagal nang nailibing. Naging putlang-putla ang kanyang mukha at sa isang iglap, tumanda siya ng ilang dekada sa harap mismo ng mga mata ni Elara. 1 bilyon, 274 na milyon, 572,000 piso at 36 na sentimo. Ang numero ay umikot sa isipan ni Marco na parang isang makamandag na ahas. Hindi ito isang ordinaryong numero, hindi ito isang random na halaga na kinalkula mula sa mga libro ng negosyo. Mayroon itong bigat, mayroon itong kasaysayan, mayroon itong amoy ng takot at luma, mamahaling alak. Para sa lahat ng naroroon, ito ay isang simpleng deklarasyon ng pagkabangkarote. Ngunit para kay Marco, ito ay ang tunog ng isang nakalibing na bangkay na biglang kumakatok mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang mga mukha ng mga bisita, ang galit na mukha ni Don Agustin, ang blangkong mukha ni Elara, lahat ay naglaho. Napalitan ito ng isang imahe mula sa kanyang kabataan. 15 taong gulang pa lamang siya. Gabi na ngunit hindi siya makatulog. May naririnig siyang mga boses mula sa silid-aklatan ng kanyang ama sa ibabang palapag. Hindi sigawan, kundi mabibigat at pigil na mga salita na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang bumaba, ang mga paa niya'y walang ingay sa malambot na carpet. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Enrique Montenegro, na nakaupo sa kanyang malaking silyang balat. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa harap nito, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Imelda, na may tigas ng isang general. "Sinira mo tayo, Enrique!
Narinig niyang sabi ng kanyang ina, ang pangalan ng pamilya, ang lahat ng pinaghirapan ng ating mga ninuno, isinugal mo lang sa isang gabi. Shh! Baka marinig ka ng mga bata. Sagot ng kanyang ama, ang boses ay basag. Hayaan mo silang marinig. Hayaan nilang malaman na ang kanilang ama ay isang talunan. Imelda, pakiusap. Ayusin ko ito. Paano? Humalakhak ang kanyang ina. Isang halakhak na walang saya. Nakasangla na ang halos lahat. At ang utang mo sa demonyong usurero na yon, paano mo babayaran yon? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Kaya niyang ilibing tayo ng buhay. Nanginginig si Marco sa kanyang pinagtataguan. Narinig niya ang isang malakas na kalabog, isang bote ng alak na ibinato sa pader. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, puno ng pagsisisi. 1 bilyon, 200 at 74 na milyon, 500 at 72,000 piso at 36 na sentimo, bulong ni Don Enrique. Iyon ang halaga ng aking kahihiyan, Imelda. Iyon ang halaga ng ating buhay. Ang alaala ay kasing linaw ng isang litrato. At ngayon, pagkatapos ng 20 taon, ang eksaktong numerong yon ay bumalik upang singilin sila. Napatingin si Marco sa kanyang ina. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ng kanyang ama noong gabing iyon. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang lihim na pilit itinatago ni Doña Imelda sa ilalim ng kanyang kayabangan at pagmamataas. Ang buong buhay nila, ang lahat ng karangyaan, ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa pundasyon ng isang utang na duguan. Ang pagbagsak ng katawan ni Doña Imelda sa sahig ay parang isang mabagal na pelikula. Walang sumalo sa kanya. Maging si Marco ay hindi makagalaw, paralisado sa katotohanang sumampal sa kanya. Si Don Agustin del Fuego ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Tumingin lang ito sa nakabulagtang katawan ni Doña Imelda na para bang isa lamang itong basura sa kanyang daanan. Ang utang na yan, nagsalita si Don Agustin. Ang kanyang boses ay bumababaon sa bawat puso sa silid. Ay binili ko mula sa isang kilalang loan shark 10 taon na ang nakalipas. Isang pabor para sa kanya dahil ayaw na niyang madungisan ang kanyang mga kamay. At isang pabor para sa akin dahil gusto kong ako mismo ang magtapon ng basura. Ngayon, naiintindihan na ni Marco ang lahat. Hindi ito isang simpleng paghihiganti dahil sa pagpapahiya kay Elara. Ito ay isang plano, isang mahaba, malamig, at kalkuladong plano na inilatag maraming taon na ang nakalipas. Ang pagpapakasal nila ni Elara, ang pagtitiis nito sa pamilya. Lahat ay mga piyesa lamang sa isang laro na matagal nang sinimulan ng ama nito. Hinihintay lang ni Don Agustin ang tamang pagkakamali. At ngayong gabi, ibinigay ito ng kanyang ina ng buong buo. Ang kanyang tingin ay napunta kay Elara. Hinahanap niya ang kahit anong bakas ng damdamin sa mukha nito. Galit, sakit, tagumpay. Ngunit wala. Ang mga mata ni Elara ay isang malawak at tahimik na karagatan. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan ay wala na roon. Ang nakatayo sa tabi ni Don Agustin ay isang estranghero, isang reyna na gawa sa yelo, na pinanday ng sakit na siya mismo ang nagdulot. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Hindi dahil nawala ang kanilang yaman, kundi dahil sa isang gabi ng kaduwagan, nawala sa kanya ang kanyang kaluluwa. Simulan niyo na. Utos ni Don Agustin sa kanyang mga tauhan. Samahan ninyo ang mga bisita palabas at pagkatapos, tiyaking walang anumang gamit na mailalabas ang mga Montenegro. Nagsimulang kumilos ang mga lalaking nakaitim. Magalang ngunit matatag nilang ginabayan ang mga natitirang bisita palabas. Walang tumutol, walang gustong madamay.
Ang mga dating kaibigan at kasosyo ng kanilang pamilya ay umiiwas ng tingin, nagmamadaling umalis na parang may nakakahawang sakit sa mansyon. Lumapit ang 2 tauhan sa walang malay na si Doña Imelda at binuhat ito na parang isang sako ng bigas. Si Sofia ay humahagulgol sa isang sulok, walang magawa. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, ay nawala sa isang iglap. Habang kinakaladkad palabas ang kanyang ina, bigla itong nagkamalay. Nagpumiglas ito, ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Tumingin ito ng diretso kay Elara at sa ama nito. Sa huling hininga ng kanyang natitirang lakas, isinigaw niya ang isang pangako na puno ng kamandag. Hindi pa tapos ang laban. Tandaan ninyo yan. Hindi pa tapos ang laban. Ang sigaw ni Doña Imelda ay parang huling dagundong ng isang kulog bago ang ganap na katahimikan. Ngunit walang sino man ang nakinig. Ang banta niya ay nawalan ng bigat. Isang salitang walang kapangyarihan mula sa isang reynang inagawan ng korona. Nakatayo si Elara sa gitna ng ballroom, balot pa rin sa blazer ng kanyang ama. Pinanood niya ang bawat eksena na para bang nanonood siya ng isang pelikula. Ang mga tauhan ni Don Agustin ay kumikilos ng may disiplina at bilis. Ang mga natitirang pagkain sa mesa ay mabilis na niligpit. Ang mga mamahaling palamuti ay maingat na tinatakpan. Ang mga pinto sa bawat silid ay nilalagyan ng selyo. Ang mansyon na dati puno ng buhay at halakhakan ay dahan-dahang nagiging isang malamig at tahimik na museo. Lumakad si Elara. Ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng bakas sa makintab na sahig. Umakyat siya sa grand staircase, ang parehong hagdanan kung saan siya tiningnan ng may paghamak ni Doña Imelda kanina lamang. Hinawakan niya ang makinis na kahoy ng handrail. Dati, ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng isang mensahe, hindi ka nabibilang dito. Ngayon, ang bawat sulok ay pag-aari na niya. Pumasok siya sa silid na dating sa kanila ni Marco. Ang lahat ay nasa ayos pa. Ang kama ay malinis. Ang mga damit ni Marco ay nakasabit pa sa aparador. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, nakatayo pa rin ang isang litrato nilang dalawa noong kanilang kasal. Kinuha niya ito. Sa litratong iyon, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang pangako na walang hanggan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang pangako na sinira sa loob lamang ng isang gabi. Mula sa bintana ng silid, tanaw niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Nakita niya si Sofia na sinusubukang bitbitin ang isang Hermes bag. Ngunit magalang, ngunit matatag itong kinuha ng isang gwardiya. Personal, nagamit lamang po ang pwedeng ilabas, ma'am, sabi ng gwardiya. Pero personal ko ito. Regalo ito sa akin. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay nagiging pambata. Lahat po ng binili, gamit ang pera ng Montenegro ay pag-aari na ni Don Agustin, kalmadong sagot ng gwardiya. Walang nagawa si Sofia kundi umiyak ng umiyak habang kinukuha ang kanyang wallet at cellphone. Ang dating prinsesa ay para na ngayong isang pulubi. Sunod niyang nakita si Doña Imelda. Nakatayo ito sa labas ng gate. Ang dating postura ng isang reyna ay nawala na. Nakayuko ang kanyang mga balikat, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit kahit sa kanyang pagkatalo, ang mga mata niya ay nanatiling nag-aapoy. Nang magtama ang kanilang paningin mula sa bintana, tiningnan siya ni Doña Imelda ng may purong pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Hindi natinag si Elara. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang malamig na kapayapaan. At sa huli, nakita niya si Marco. Nakatayo itong mag-isa, malayo sa kanyang ina at kapatid, na parang isang estatwang gawa sa bato. Nakatingala ito sa bintana ng kanilang silid, direkta sa kanya.
Ang kanyang mukha ay isang blankong papel, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Elara ang isang bagyo ng pagsisisi at sakit. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan ay tila isang tangis mula sa kalangitan. Hinuhugasan ng dumi at kasinungalingan ng gabing iyon. Nabasa ang buhok at damit ng pamilya Montenegro, ngunit nanatili silang nakatayo sa labas ng gate, hindi makapaniwala na sila ay mga estranghero na ngayon sa sarili nilang tahanan. Inilapag ni Elara ang litrato, nakataob. Huminga siya ng malalim at bumaba. Pagdating niya sa may pinto, nakita niyang nakatayo roon ang kanyang ama. Naghihintay. May hawak itong payong. Oras na para umalis, anak. Iiwan natin ang lugar na ito, sabi ni Don Agustin. Tumango si Elara. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, isang figura ang biglang tumakbo mula sa gitna ng ulan patungo sa kanila. Si Marco. Tumigil ito sa harap mismo ng nagsasarang tarangkahan. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Elara. Ang kanyang boses ay basag, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi gumalaw si Elara, hindi rin gumalaw si Don Agustin. Biglang lumuhod si Marco sa basang kalsada, sa harap nilang dalawa. Ang mamahalin niyang sapatos at pantalon ay nababad sa putik. Ikinulong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Elara, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Nagkamali ako. Naging duwag ako. Pero mahal na mahal kita. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, Elara. Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon, isang huling pagkapit ng isang taong nalulunod. Tinitigan siya ni Elara. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, nakaluhod sa kanyang harapan, basang-basa, wasak. May bahagi sa puso niya na gustong tumakbo palapit sa kanya, yakapin siya, at sabihing ayos na ang lahat. Ngunit ang bahaging iyon ay nasugatan na, namatay na kanina lamang sa ilalim ng mga mapanuyang mata ng lipunan. Ang mga salita ni Marco ay parang mga patak ng ulan na tumatama sa puso ni Elara, malamig, desperado, at walang katapusan. Nakaluhod siya roon, ang dating prinsipe ng kanyang mundo. Ngayon ay isang basang sisiw na nagmamakaawa sa labas ng sariling palasyo. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang dating Elara, ay gustong maniwala. Gustong umasa na ang pag-ibig ay kayang ayusin ng lahat. Ngunit ang Elara na yon ay namatay na kanina lang, kasama ng kanyang bestida at ng kanyang dignidad. Naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ng kanyang ama sa kanyang tabi. Isang senyas na hindi ito makikialam, hindi ito gumalaw, hindi ito nagsalita. Tila sinasabi nitong, ito ang iyong laban, ang iyong desisyon. Ang tahimik na tiwalang iyon mula sa kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, palabas mula sa silong ng payong ng kanyang ama. Hinayaan niyang bumuhos ang ulan sa kanyang buhok at muka. Hinahayaan nitong hugasan ang natitirang bahid ng kahinaan sa kanyang puso. Tumigil siya sa harap mismo ng tarangkahan. Ilang talampakan lang ang layo mula sa nakaluhod na si Marco. Tumingala ito sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa. Mahal kita, sabi niya ulit, na parang isang dasal. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Tinitigan siya ni Elara, hindi ng galit, kundi ng isang malungkot na pag-unawa. Naalala mo ba noong unang Pasko natin dito, Marco? Mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng ingay ng ulan. Ipinagluto ko ang buong pamilya ninyo. Abalang-abala ako sa kusina buong araw. Pero nang ihain ko na, sinabi ng nanay mo na ang amoy ng probinsya ay kumakapit sa pagkain at itinapon niya lahat iyon sa basurahan.
Napatulala si Marco. Tila sinasaksak ng alaala. Tiningnan kita noon. Pagpapatuloy ni Elara. Naghihintay ako na ipagtanggol mo ako. Pero ngumiti ka lang at sinabing, hayaan mo na mahal. Mag-order na lang tayo. Nanahimik ka. Naalala mo ba noong kaarawan ko? Ininsulto ni Sofia ang regalong damit na bigay mo sa akin. Sinabi niyang mukha akong katulong. Muli, tiningnan kita. At muli, wala kang sinabi. Nanahimik ka. Ang bawat salita ni Elara ay isang patak ng asido na tumutulo sa sugat ng kanilang pagsasama. At kanina, Marco, dito na nagsimulang manginig ang kanyang boses, ngunit pinigil niya ito. Habang hinuhubaran ako sa harap ng lahat. Habang ipinapahiya ako na parang hindi ako tao. Habang kinaladkad ako palabas na parang hayop. Nasaan ka? Nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Elara, patawarin mo ako. Pakiusap ni Marco. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umiwas si Elara. Tumingin siya sa mga mata nito at sa huling pagkakataon, ipinakita niya rito ang kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Ang pagmamahal na hinihingi mo, Marco, ay matagal nang namatay. Sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at hindi na mababali. Namatay ito sa gabing tinalikuran mo ako. Pinatay mo ito. Bawat araw na pinili mo sila kaysa sa akin. Bawat araw na nanahimik ka. Kaya wag mo nang subukang buhayin pa ang isang bagay na ikaw mismo ang pumatay. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, tumalikod siya. Elara, huwag! Sigaw ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Naglakad si Elara pabalik sa kanyang ama. Ang bawat hakbang palayo kay Marco ay isang hakbang papalapit sa kanyang sarili. Ipinayong muli siya ni Don Agustin. Isara ang tarangkahan, mahinang utos ng kanyang ama. Ang dalawang malalaking pinto na bakal ay dahan-dahang nagsara. Lumilikha ng isang nakakabinging tunog ng paghihiwalay. Sa huling siwang bago ito tuluyang magsara, nakita pa ni Elara si Marco na nakaluhod pa rin sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Click! Ang tunog ng paglock ng tarangkahan ay ang pinal na tuldok sa kabanata ng kanyang buhay kasama ang mga Montenegro. Nasa loob na sila ngayon. Ligtas, tahimik, nakatayo si Elara, nakatalikod sa gate. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Sumandal siya sa malamig at basang bakal ng tarangkahan at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa kaligtasan ng kanilang bagong teritoryo, sa ilalim ng mapagkalingang tingin ng kanyang ama. Sa wakas ay hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito luha ng panghihinayang o kalungkutan para sa isang nawalang pag-ibig. Ito ay luha ng paglaya. Lumipas ang 3 linggo. Ang mga alaala ng gabing iyon ay hindi pa rin nawawala, ngunit hindi na sila sariwang sugat na humahapdi sa bawat pagtibok ng puso. Ngayon, ang mga ito ay mga peklat na, isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang paalala na nakaligtas siya. Ang mansyon sa Forbes Park ay isinara. Hindi na bumalik si Elara roon. Pansamantala, tumuloy sila sa isang malawak na penthouse suite sa Makati na pag-ari pala ng kanyang ama, kung saan tanaw ang buong syudad na dati kinatatakutan niya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa lugar, kundi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang mga umaga niya ay hindi na nagsisimula sa pag-aasikaso sa asawang walang pakiramdam. Nagsisimula na ito sa loob ng isang malaking boardroom, kaharap ang mga taong may matataas na posisyon at sa tabi niya ay ang kanyang ama. Sa unang araw, pakiramdam ni Elara ay isa siyang isda na inilagay sa lupa. Ang suot niyang corporate attire ay parang isang costume,
Ang mga salitang acquisitions, hostile takeovers, at leveraged buyouts ay parang ibang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Huwag kang matakot magtanong, anak. Bulong nito sa kanya sa gitna ng isang pulong. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-alam ng lahat ng sagot, kundi sa pag-amin na hindi mo alam at sa pagnanais na matuto. Kaya't nagtanong siya at natuto, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang dalhin siya ng kanyang ama sa Batangas, hindi sa maliit na bahay kubo na ipinakilala niya noon kay Marco, kundi sa puso ng tunay nitong kaharian. Habang bumababa ang kanilang sasakyan sa isang pribadong kalsada, bumungad sa kanila ang isang tanawin na halos pumutol sa kanyang hininga. Daan-daang ektarya ng luntiang mga halamanan ang nakalatag sa kanyang harapan. Mga puno ng kape na hitik sa bunga, mga taniman ng niyog na sumasayaw sa hangin, at sa gitna ng lahat ng ito, isang malaking hasyenda na istilong Espanyol. Naglakad sila sa gitna ng mga taniman ng kape. Ang amoy ng lupa at ng mga sariwang butil ng kape ay pumuno sa hangin. Ito ang amoy na kinalakihan niya. Ang amoy na tinawag ni Doña Imelda na amoy probinsya. Ito ang simula ng lahat, Elara, sabi ni Don Agustin habang dinadampot ang isang pulang bunga ng kape. Bago pa man magkaroon ng mga building sa Makati, meron ng lupa. Ang lupa ang nagbibigay buhay. Ito ang tunay na yaman. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ng mga Montenegro. Para sa kanila, ang yaman ay nasa pangalan, sa alahas, sa mga party. Para sa atin, nasa ugat ito ng bawat puno. Itay, bakit niyo po itinago ang lahat ng ito? Tanong ni Elara, ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Huminto sa paglalakad si Don Agustin at hinarap siya. Dahil gusto kong mahalin ka ng isang tao para sa kung sino ka, hindi para sa kung anong meron ka. Gusto kong maranasan mo ang simpleng buhay, ang magmahal, nang walang kondisyon. Nagkamali ako, anak. Akala ko, mapoprotektahan kita sa ganitong paraan. Pero ang mundo ay mas malupit kaysa sa aking inakala. Niyakap ni Elara ang kanyang ama. Hindi po kayo nagkamali, Itay. Tinuruan niyo po akong maging simple. At dahil doon, mas nakikita ko ngayon ang halaga ng lahat ng ito. Sa kanilang paglalakad, sinalubong sila ng mga magsasaka. Ang mga mukha nila ay kulay lupa, nasunog sa sikat ng araw, ngunit ang kanilang mga ngiti ay totoo. Magandang umaga po, Don Agustin. Magandang umaga, Ma'am Elara. Bati nila, may kasamang tunay na paggalang, hindi takot. Isang matanang lalaki ang lumapit. Ineng Elara, naalala mo pa ba ako? Ako si Mang Lito. Dati, noong bata ka pa, paborito mong umakyat sa mga puno ng niyog ko. Ngumiti si Elara, isang tunay at masayang namangiti na matagal nang hindi niya nagagawa. Mang Lito, kamusta na po kayo? Doon, sa gitna ng mga taong iyon, naramdaman ni Elara na siya ay tunay na nasa bahay. Hindi siya si Mrs. Montenegro. Hindi siya ang talunang manugang. Siya si Elara del Fuego, anak ng lupa, anak ni Don Agustin. Nang gabing iyon, sa kanyang silid sa hacienda, humarap siya sa isang malaking salamin na gawa sa antigong Nara. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa bangketa ng Forbes Park. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na roon ang anino ng takot. Wala na ang pagmamakaawa. Napalitan ito ng isang ningning ng determinasyon, ng isang bagong tuklas na layunin. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagustuhan niya ang kanyang nakita. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ng kanyang ama, sa veranda, biglang tumunog ang cellphone ni Don Agustin. Sinagot niya ito. Yes, attorney.
Ano? Anong sabi mo? Biglang nagbago ang anyo ng kanyang ama. Ang kaninang kalmado nitong mukha ay napalitan ng inis. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Elara. Ang abogadong kumakatawan sa mga Montenegro ay nagpadala ng demand letter. Sabi ni Don Agustin, ang kanyang boses ay may bahid ng bakal. Nagsampa ng kaso si Imelda. Inaakusahan niya ako ng fraud, pamimeke ng dokumento, at illegal na pag-agaw ng kanilang mga ari-arian. Ang balita ng kaso ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip sa mainit na umaga sa Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlamig si Elara. Sa halip, isang pamilyar na bigat ang kanyang naramdaman, ang bigat ng isang laban na hindi pa pala tapos. Anong ibig sabihin niyan, Itay? Tanong niya, ang kanyang tinig ay kalmado. Ibig sabihin, desperado na si Imelda. Sagot ni Don Agustin habang umiinom ng kanyang kape na parang walang nangyari. Wala siyang legal na basihan. Ang lahat ng dokumento ay nasa ayos. Ngunit hindi iyon ang kanyang layunin. Ang gusto niya ay ingay. Gusto niyang dungisan ang pangalan natin sa publiko. Umaasang bibigay tayo sa pressure. At tama ang kanyang ama. Kinaumagahan, ang kanilang mga pangalan ay nasa lahat na ng business section ng mga pahayagan at sa mga chismis sa telebisyon. Nanonood si Elara ng isang morning show nang biglang lumabas ang mukha ni Doña Imelda sa screen. Nakaupo ito sa isang sofa, sa isang maliit at murang apartment na malayo sa dati nilang mansyon. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay simple ngunit disente. At umiiyak siya. Wala kaming kaalam-alam, sabi ni Imelda sa TV host. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Kami po ay biktima ng isang ganid na negosyante na ginamit ang sarili niyang anak para makapasok sa aming pamilya. Isang araw, nagising na lang kami na wala na ang lahat sa amin. Itinapon kami sa kalye na parang mga basura. Pinatay ni Elara ang telebisyon. Isang mainit na galit ang nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Ang kakapalan ng mukha ni Imelda ay walang kapantay. Siya na siyang nagtapon kay Elara na parang basura ay siya ngayong gumaganap na biktima. Huwag mong hayaang maapektuhan kanyan, anak, sabi ni Don Agustin na pumasok sa silid. Ang mga kasinungalingan ay mabilis kumalat, ngunit mas mabilis itong mamatay. Ang katotohanan ang pinakamalakas nating sandata. Pero Itay, sinisira niya ang pangalan ninyo. Ang pangalan ko ay itinayo sa loob ng 50 taon ng pawis at dugo, Elara. Hindi ito kayang sirain ng laway ng isang desperadong babae. Ngunit hindi lang sa media lumaban ang mga Montenegro. Isang hapon, habang pauwi si Elara mula sa isang pulong sa opisina nila sa Makati, isang pamilyar na figura ang humarang sa kanyang daraanan palabas ng lobby. Si Marco. Ang dating makisig at aroganteng si Marco Montenegro ay wala na. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog. At ang mamahalin niyang suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon na tila ilang beses nang naisuot. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Elara, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Hindi sumagot si Elara. Tinitigan niya lang ito. Ang dating sakit sa kanyang puso ay wala na. Napalitan na ito ng awa. Pakiusap, kausapin mo ang tatay mo. Pagmamakaawa ni Marco. Iurong na ninyo kung ano man ang ginagawa ninyo. Sira na ang buhay namin. Pero ang ginagawa ninyo ngayon, pinapatay ninyo na ang nanay ko. Ang kaso ang tanging natitira sa kanya. Kung matatalo siya rito, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa kanya. At ano ang gusto mong gawin ko, Marco? Ibalik ang lahat sa inyo para muli ninyo akong yurakan. Malamig na sagot ni Elara. Hindi na mangyayari iyon. Mabilis na sabi ni Marco. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Ako ang poprotekta sa'yo. Iwanan mo na ang tatay mo, Elara. Sumama ka sa akin. Magsimula tayo ulit.
Kahit sa isang maliit na apartment lang, kahit mahirap, basta't magkasama tayo. Napailing si Elara sa narinig. Hindi makapaniwala. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Sabi niya. Hindi ito tungkol sa pera, Marco. Hindi ito tungkol sa mansyon. Ito ay tungkol sa pagtayo mo at pananahimik habang dinudurog ako. At iyan, hinding-hindi ko na makakalimutan. Tinalikuran niya si Marco at nagsimulang maglakad palayo. Narinig niya ang pagsigaw nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Nang gabing iyon, habang naghahanda na siyang matulog, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Katahimikan. Pagkatapos, isang boses na kasing lamig ng yelo. Hayop kang bata ka. Si Imelda. Paano mo nakuha ang numero ko? Huwag mo akong tatanungin ng mga walang kwentang bagay. Sigaw ni Imelda sa kabilang linya. Makinig ka sa akin, Elara. Itigil ninyo ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang lahat ng itinatagong baho ng ama mo. Kahit imbento pa yan, hinding-hindi ko kayo patatahimikin. Tapos ka na ba? Kalmadong tanong ni Elara. Hindi pa, anggil ni Imelda. Gusto kong makipagkita sa'yo, bukas ng gabi, sa Le Ciel Restaurant. Alam mo kung saan iyon. Isinara ko yon para sa atin. Ikaw at ako lang. Huwag kang magsasama ng kahit sino, lalo na ng ama mong demonyo. At bakit ako makikipagkita sa'yo? Isang nakakatakot na tawa ang narinig ni Elara. Dahil kung hindi ka darating, sisirain ko ang pangalan ng ama mo habang buhay. Subukan mo ako, Elara. Wala nang mawawala sa akin. At pagkatapos, pinatay na ang tawag. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanyang silid, hawak ang cellphone. Ang banta ni Imelda ay parang kamandag na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi determinasyon. Oras na para tapusin ang laban na ito, minsan at para sa lahat. Ang Le Ciel Restaurant ay isa sa mga pinakamahal na kainan sa buong Maynila. Isang lugar kung saan ang halaga ng isang hapunan ay katumbas na ng isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. Ito ang lugar kung saan unang ipinakilala ni Marco si Elara kay Doña Imelda. Sa gabing iyon, naramdaman ni Elara na para siyang isang basahan na naligaw sa isang palasyo. Ngayong gabi, habang papasok siya, ang pakiramdam ay iba na. Isinara nga ni Imelda ang buong restaurant. Walang ibang tao sa loob, maliban sa mga waiter na nakatayo sa gilid, may mga blangkong mukha. Ang malawak na dining area ay tahimik, ang mga ilaw ay madilim. At sa pinakamagandang mesa, malapit sa bintanang tanaw, ang nagkikislapang mga ilaw ng syudad, nakaupo ang isang figura. Si Doña Imelda Montenegro, mukha siyang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng makapal na makeup. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin at makita si Elara, ang kanyang mga mata ay muling nag-apoy sa dati nitong kayabangan. Dumating ka, sabi ni Imelda. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Akala ko ay magtatago ka na naman sa likod ng iyong ama. Hindi sumagot si Elara. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at umupo sa silyang nasa tapat ni Imelda. Inilapag niya ang kanyang maliit na clutch bag sa mesa. Ano ang kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Elara. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Imelda. Diretsahan, gusto ko. Ganyan na ba ang epekto sa'yo ng pera ng tatay mo? Nagkakaroon ka na ng kaunting tapang. Itinuro niya ang isang waiter. Bigyan mo siya ng pinakamahal na alak. Tubig lang, sabi ni Elara sa waiter. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Imelda. Nawala ang nangiti sa mukha ni Imelda. Nandito ka dahil sa utos ko, Elara. Huwag mong kalimutan yan. Isang salita ko lang sa media at ang pangalan ng ama mo ay magiging kapareho ng putik. Subukan mo. Kalmadong sagot ni Elara.
Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ang isang babaeng biglang nawalan ng lahat dahil sa mga lihim na utang ng kanyang asawa, o ang isang bilyonaryo na kilala sa buong industriya sa kanyang talino at integridad. Natigilan si Imelda. Paano? Akala mo ba ay hindi ko aalamin? Sabi ni Elara. Habang abala ka sa pag-iyak sa telebisyon, abala ako sa pag-aaral. Pinag-aralan ko ang bawat dokumento, ang bawat transaksyon, ang bawat kasinungalingan na bumabalot sa pamilya ninyo. Ang bahay na yon ay hindi itinayo sa dangal, ginang Montenegro. Itinayo yan sa takot. Wala kang alam. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Wala nga ba? Sumandal si Elara sa kanyang upuan. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa na dati wala sa kanya. O baka naman alam ko na ang lahat. Alam ko na ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw mo sa akin ay hindi dahil sa mahirap ako, kundi dahil sa tuwing nakikita mo ako, naaalala mo ang simpleng buhay na matagal mo nang tinalikuran. Naaalala mo na, sa kabila ng lahat ng pera mo, hindi mo kailanman naging masaya ang asawa mo. Manahimik ka, dinuro siya ni Imelda. Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring basahan na pinulot lang ng anak ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Elara ang nanginginig na kamay ni Imelda. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng isang bato. Siguro nga po, isa nga po akong basahan, pag-amin ni Elara. Ngunit mas gugustuhin ko pang maging isang malinis na basahan na kayang punasan ang sarili nitong dumi, kaysa maging isang pekeng diamante na sa loob ay puno ng lamat at kasinungalingan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Imelda na parang isang malakas na sampal. Napaatras siya sa kanyang upuan, hindi makapagsalita. Tapos na tayo, sabi ni Elara habang marahang tumatayo. Kinuha niya ang kanyang clutch bag. Ituloy mo ang kaso mo. Mag-ingay ka sa media hanggat gusto mo. Hindi na ako natatakot sa'yo dahil alam ko na ang pinakamalaking takot mo, ginang Montenegro. Iyon ay ang harapin ang sarili mo sa salamin at makita ang isang babaeng walang-wala. Hindi ng pera, kundi ng pagmamahal at respeto sa sarili. Huminga ng malalim si Elara. At nga pala, dagdag niya, habang marahang inilalabas ang kanyang cellphone mula sa bag at pinipindot ang stop recording button. Ipinakita niya ang screen kay Imelda kung saan malinaw na nakikita ang isang audio file na kasalukuyang sinisave. Salamat sa pag-amin sa paninirang puri at sa banta mo sa akin. Sigurado akong magugustuhan ito ng abogado ko. Ang mukha ni Imelda ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, pagkalito, pagkabigla. At sa huli, purong walang halong galit ng isang hayop na nasukol. Ang huling hibla ng kanyang kontrol ay naputol. Walang hiya ka. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, tumayo si Imelda, sinunggaban ng isang kutsilyo para sa steak sa ibabaw ng mesa at sumugod kay Elara. Ang kanyang mukha ay nabalot ng kabaliwan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Napaatras si Elara, nagulat sa biglaang pagsalakay. Ang mga waiter ay nagsigawan sa takot. Ngunit bago pa man makalapit si Imelda, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Bang! Ang malaking pinto ng Le Ciel ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. At sa likod niya ay si Sofia, na nakatakip ang bibig sa sobrang gulat. Nakita nila ang lahat. Ang kanilang ina na may hawak na kutsilyo, handang manakit. At si Elara na nasa bingit ng panganib. Ang pagkagambala ay sapat na. Natigilan si Imelda, ang kanyang braso ay nanatiling nakaangat sa ere. Ang kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang kanyang tingin ay napunta mula kay Elara patungo sa kanyang dalawang anak na nakatayo sa may pinto. Mga saksi sa kanyang huling akto ng kabaliwan.
Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malala pa, ang ganap na realisasyon ng kanyang pagkatalo. Natalo na siya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling mga anak ang nakasaksi nito. Ang tunog ng kutsilyong bumagsak sa sahig ay parang isang kampanang naghuhudyat ng katapusan. Isang matinis na kalansing na pumunit sa natitirang hibla ng kapangyarihan ng mga Montenegro. Nakatayo si Marco at Sofia sa may pinto. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pinaghalong gulat at kahihiyan. Nakita nila ang kanilang ina, hindi bilang isang matapang na matriarka, kundi bilang isang desperadong babae na handang pumatay dahil sa nasirang karangalan. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanyang ina. Si Sofia ay sumunod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi galit ang nakita ni Elara sa kanilang mga mukha, kundi isang malalim na awa at pagkapagod. Hinawakan ni Marco ang braso ng kanyang ina. "Tama na, ma," bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. "Tapos na po ang lahat. Uwi na tayo." Gumuho ang mga balikat ni Doña Imelda. Ang apoy sa kanyang mga mata ay biglang namatay, na para bang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang tapang. Ang natira ay isang matanda at pagod na babae. Hindi na siya pumalag habang inaalalayan siya ng kanyang mga anak, palabas ng restauran, papalayo sa huling entablado ng kanyang pagkatalo. Naiwan si Elara na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang kasong isinampalaban sa kanila ay ibinasura kinabukasan. Ang pangalan ng mga Montenegro ay tuluyan nang nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad. Ang kanilang pagbagsak ay naging mabilis at ganap. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga buwang iyon ay naging isang whirlwind ng pag-aaral at pagbabago para kay Elara. Ang boardroom na dati niyang kinatatakutan ay naging pangalawa na niyang tahanan. Ang mga terminolohiyang dati banyaga sa kanyang pandinig ay naging pang-araw-araw na niyang bokabularyo. Sa ilalim ng gabay ng kanyang ama, natutunan niyang pamunuan hindi lang ang mga empleyado, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ngunit ang paborito pa rin niyang lugar ay ang hacienda sa Batangas. Doon, sa ilalim ng araw, habang ang kanyang mga bota ay nababalot ng putik, nararamdaman niya ang tunay na koneksyon sa kanyang pinagmulan. Kausap ang mga magsasaka, pinaplano ang pag-aani, pinapanood ang pagsikat ng araw sa mga taniman. Dito niya natagpuan ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Isang hapon, habang nasa isang maliit na coffee shop siya sa Alabang para sa isang mabilis na pulong, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Elara?" Lumingon siya. Nakatayo roon si Marco. Iba na rin siya. Wala na ang mamahaling relos, ang aroganteng tindig. Ang kanyang damit ay simple, ngunit meron siyang ngiti sa labi. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiting panatag. "Marco?" Bati niya. Tumatango. "Kamusta ka na?" "Ayos lang," sagot nito. "Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang financial consultant sa isang maliit na kumpanya." Si Sofia bumalik sa pagpipinta. Si Mama, nasa probinsya na, nagpapahinga. Mabuti naman kung ganon. Isang sandali ng katahimikan, hindi ito awkward. Isa itong katahimikan na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. "Mukhang masaya ka, Elara," sabi ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Ibang-iba ka na, mas matatag, mas buo." Ngumiti si Elara. "Lahat tayo ay nagbabago, Marco." "Alam ko," sabi niya. "Gusto ko lang sabihin na patawad sa lahat at sana maging masaya ka." Tinitigan siya ni Elara at sa kanyang nangiti, walang bahid ng galit o sakit, tanging pagtanggap. "Masaya na ako," simpleng sagot niya. Tumango si Marco na parang yun na ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang marinig. "Paalam, Elara."
Paalam pa ni na Marco. Naglakad si Marco palayo at pinanood siya ni Elara hanggang sa mawala ito sa paningin. Walang kirot, walang panghihinayang. Ang naroon lamang ay ang pagtanggap na ang kanilang kabanata ay tuluyan ng nagsara. Kinagabihan, bumalik si Elara sa hasyenda. Umakyat siya sa pinakamataas na burol kung saan tanaw ang buong lupain ng mga Del Fuego. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng lupa at pamumulaklak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa bangketa. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na siya isang biktima. Siya si Elara del Fuego, anak ng lupa, pinuno ng kanyang sariling tadhana. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa apelidong dala niya o sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Ang puso niya, na minsan nang dinurog, ay buo na muli. At sa pagkakataong ito, alam niyang ito ay sa kanya lamang, malaya at walang hanggan. Ang kwento ni Elara ay isang malupit na aral tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob at pagpapatawad. Matapos ang matinding pagtataksil, hindi lamang siya nakabalik sa kanyang sarili, kundi ipinakita rin niya na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan. Ang mga masasama ay laging makakamtan ng kanilang parusa at ang mga tapat ay makakamtan ng gantimpala. Sa mga oras ng paghihirap, natutunan ni Elara na ang pinakamahalaga ay hindi ang nakaraan, kundi ang pagbuo ng isang mas makulay na hinaharap. Ano sa tingin nyo, kung kayo ang nasa posisyon ni Elara, paano nyo haharapin ang mga pagsubok na darating? Ibahagi ang inyong saloobin sa mga komento at mag-iwan ng mga katanungan. Salamat sa pagsubaybay at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng lakas at katarungan.